Oras po mga kababayan, 9:09 na ng umaga. Kaibigan, kumusta ka-natures? Magandang araw. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 14, 2026. Narito na naman po tayo sa ating programang Mga Sulat ni Willie Kawili. Mga liham na ating bibigyan ng pansin, mga gunita ng nakaraan, mga hinanakit at sakit na dulot ng buhay, tungkol man sa pag-ibig, problema sa pamilya, o iba't ibang suliraning hinarap at tiniis dahil sa kapalaran. At ngayong araw, muli nating bubuksan ang mga pahinang puno ng emosyon. Mga kwentong minsan ay pilit nating kinakalimutan, ngunit patuloy na bumabalik sa ating alaala. Ating basahin, ating pakinggan, at ating damhin ang bawat kwento sa mga sulat ni Willie. At hindi na kailangan magtiis ang tatay ko sa trabaho para lang may maihain sa mesa. Sabi ng mga magulang ko, ng mga tiyuhin, lolo't lola ko, matalino raw ako. Elementary pa lang, consistent first honor na ako. Mula grade 1 hanggang grade 5. At nung nag-grade 6, nag-valedictorian ako. Sa high school, ganun din. Sa graduation ko, palagi kong naririnig ang pangalan ko sa stage. Best in math, best in drawing. Naging top sa national competition at nag-valedictorian ako, kaya ganun lang yun. Ako yun, si Bobong, Kuya Will. Ako yung pinapalakpakan, papalakpakan ng mga guro, papalakpakan ng aking mga kaklase, at higit sa lahat, pumapalakpak ang mga magulang ko at masayang-masaya sila. Doon ko naramdaman na baka may magandang kinabukasan talaga para sa akin na darating. Kaya nag-aral ako ng architecture. Iyon na kasi ang gusto ko noon pa. Pero Kuya Will, hindi naging madali ang pag-a-architecture. May mga gabing ang ilaw lang ng lighter ang ginagawang pang-ilaw ko habang nag-aaral ako. Habang gumuguhit ako ng architectural plans. Minsan wala akong pambili ng pagkain. Tubig at tinapay lang, okay na. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, Bong, tiisin mo lang. Darating ang araw, magiging successful architect ka rin. At dumating nga ang araw na yun, Kuya Will. Naging architect ako. Nagtrabaho. Nag-ipon. At kalauna, nagtayo ako ng sarili kong construction firm. Unti-unting lumaki. Hanggang sa dumami ang proyekto ko. May mga empleyado na ako. Dumami. May mga sasakyan. Dumami. May mga bagong bahay na naipatayo na. May mga building na ang mga pangalan ng kumpanya ko ang nakalagay sa project signboard.
BBMCC, Buberto Baladyama Makaat Construction Company. At dumating ang panahon, Kuya Willie, after 5 years ng pagsisikap sa aking company, hindi ko na kailangan tumingin sa presyo kapag may gusto akong bilhin. Kahit may mga presyong mahal, okay lang. At ang asawa ko naman, kahit anong luho, nabibili na niya. Pero Kuya Willie, doon pala nagsimula ang problema. Hindi na ako nakakontento. Akala ko noon, kapag marami ka ng pera, mas magiging masaya ka. Hindi pala. Kapag nasanay kang yumayaman, palagi kang parang lagi ka pang naghahanap ng mas malaki. Hanggang isang araw, may isang taong lumapit sa akin. Sabi niya, "Architect, may treasure hunting project kami. Malaking treasure to. Historical. May mga lumang dokumento. Ginto daw ang laman yan." Hindi ko na pinag-iisipan ng mabuti, Kuya Will. Basta naniwala na lang ako at sinabi ko, magkano kailangan? Akong bahala. Medyo malaki. Pero kapag nakuha natin ang treasure, hundreds of millions ang babalik yan sa atin, architect. Napangiti ako ng time na yon. Sabi ko, sige, ako nang bahala. Pero bago ko pa tuluyang pinasok ang treasure hunting na yon, Kuya Will, may mga taong unang pumigil sa akin. Una, ang asawa ko. Pangalawa, mga magulang ko. At maging ang mga kaibigan ko matagal ko nang kasama, pinigilan din ako. Sabi ng asawa ko, "Bong, please, huwag mong pasukin yan. Mahirap yan." Napangiti lang ako, Kuya Will. Sabi ko, "Bakit naman?" Sabi niya, "Hindi sigurado ang treasure hunting. Di mo alam kung totoo ang kwento nila. Baka mawala lang ang pera natin." Sabi ko, "Babe, hindi naman ako basta-basta nagpapaloko." Sabi niya, "Pero bakit? Parang hindi mo naman sila pinag-iimbestigahan ng mabuti." "Boom, mayroon ka ng magandang business. May construction firm ka. May pangalan ka. May mga empleyado kang umaasa sa'yo. Bakit kailangan mo pang isugal ang lahat?" At alam mo, Kuya Will, ang sagot ko, "Babe, opportunity na to." Sabi niya, "Hindi lahat ng opportunity ay kailangan subukan at kailangan sunggaban." Pero Kuya Will, hindi ako nakinig sa kanya. Pagkatapos, kinausap ako ng nanay ko. Sabi niya, "Anak, tama na siguro, may negosyo ka na. May bahay ka, may pamilya ka. Huwag mong isugal ang lahat sa bagay na hindi mo sigurado." At sinundan pa ng tatay ko. Sabi niya, "Bong, anak, hindi lahat ng sinasabing may gold ay may gold talaga." Sa puntong yun, Kuya Will, tumawa lang ako. Sabi ko sa kanila, "Ma, Pa, architect ako. Businessman ako. Alam ko ang ginagawa ko, please." At yun pala ang isang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. Akala ko dahil matalino ako, hindi na ako maaring magkamali. Pati mga kaibigan ko pinagsabihan ako, "Bong, huwag mong gamitin ang pera ng construction firm. Pero Bong, kung gusto mong mag-invest, maliit lang muna. Bong, due diligence muna. Huwag kang bastang maniwala ka agad.
Huwag na huwag kang maniwala sa mga kwento-kwento. Pero sa isip ko noon, Kuya Will, sila ang walang vision. Ako lang ang nakakakita ng malaking opportunity. Kaya sinuway ko silang lahat, Kuya Will. Asawa ko, mga magulang ko, mga kaibigan ko, at pati ang sarili kong konsensya. Sinabi ko sa sarili ko kapag nakuha ko ang treasure, tatahimik silang lahat. Hindi ko alam, ako pala ang tatahimik sa huli. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang mga kwento. May nagsabing may nakatagong gold sa isang lumang puno ng Chinese bamboo. May nagsabing may historical treasure sa ilalim ng isang lupa na malapit sa 2 ilog sa gitna daw doon. Andun daw. May nagsabing may lumang mapa. May nagsabing may taong nakakaalam ng eksaktong lokasyon. At dahil sanay ako magdesisyon bilang businessman, hindi na ako nagtatanong ng sapat. Basta maganda ang kwento, I finance it already. Una, maliit lang. Hanggang naging milyon. Hanggang 10 milyon. Hanggang ang pera ng dapat sana'y pambayad sa mga materyales napunta sa treasure hunting, Kuya Will. Ang perang para sa sweldo ng mga tao napunta sa gastusin para sa treasure hunting na hindi naman sigurado. Kapag may nagsabi, "Arkitek, kailangan pa natin ng dagdag na pundo, malapit na talaga," nagbibigay ako. Sige, dagdagan natin. Kapag sinabing may bagong information, nagbibigay ulit. Ganyan kabilis ang mga desisyon ko. Kapag sinabi ito na talaga, "Architect, final na," naniniwala ako. Paulit-ulit. Hanggang sa dumating ang araw na wala nang maibigay ang kumpanya ko at doon bumagsak ang construction firm ko. Nahinto ang mga proyekto. May mga subcontractor na nininingil na. May mga supplier na galit sa akin. May mga empleyadong umaasa sa sweldo na hindi na nakasahod. May mga pamilyang umaasa sa kanilang mga trabaho at ako, nakaupo lang sa loob ng opisina, nakitingin sa mga architectural plans na dati kong ipinagmamalaki. Mga building na hindi na natapos. Mga bahay na hanggang foundation na lang. Mga proyekto na dapat sana'y patuloy na nagbibigay ng trabaho sa mga tao. At doon ko naisip, saan ako nagkamali? Pero wala akong maisagot. Wala. Naaalala ko bigla ang sinabi ng asawa ko, "Bong, huwag mong pasukin yan." Naaalala ko ang nanay ko, "Nak, huwag mong isugal ang lahat." Naaalala ko ang tatay ko, "Lahat." Sabi pa niya, "Huwag maniwala na may gold talaga." At naaalala ko ang mga kaibigan kong sinabi nila sa akin, due diligence muna, Bong." Lahat sila tama. Ako lang ang ayaw umamin noon. Dumating ang araw na pati mga kaibigan ko dati kong kasamang kumakain sa mamahaling restaurant, wala na. Hindi na sumasagot sa tawag, hindi na nagre-reply sa message, at ang pinakamasakit, Kuya Will, pati asawa ko umalis. Isang gabi, kinausap niya ako, "Bong, pagod na ako." Pagod saan? Saan ka pagod? Sa buhay na hindi na natin maintindihan kung saan papunta. Sabi ko sa kanya, babawi ako. Babawi? Gaano katagal mo sinabi yan?
Dati ang pangarap natin simpleng buhay lang, Bong. Bahay, pamilya, peace of mind. Pero ngayon, Bong, pati peace of mind natin nawala na. Kinabukasan, Kuya Will, umalis siya. Walang bulyawan, tahimik lang. Wala ni katiting na nag-ieskandalo. Isang maliit na maleta lang ang bit-bit niya. At bago siya tuluyang lumabas sa pinto, tumingin siya sa akin. Sabi niya, Hindi kita iwan dahil mahirap ka. Iiwan kita dahil habang hinahabol mo ang kayamanan na wala na sa iyo pati ang sarili mo. Pagkatapos nun, Kuya Will, hindi ko na siya nakita. At doon ko na-realize, minsan pala ang pinakamalaking pagkakamali ng isang tao ay hindi yung hindi niya alam ang tama, kundi alam niya ang tama pero pinili pa rin niyang gawin ang mali. Kuya Willie, iyon ang mga salitang hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Nang maubos ang pera ko, doon ko naranasan kung sino talaga ang mga taong tunay na nagmamahal na minsan binaliwala ko lang. Minsan wala akong pambili ng pagkain. Isang gabi, binuksan ko ang refrigerator. Tubig lang ang laman, isang itlog at kalahating bote ng ketchup. Napaupo ako sa kusina. Napatawa ako tapos umiiyak ako. Kasi naalala ko ang buhay ko noon. May malaking bahay, may maraming sasakyan, may business, may pera, marangyang buhay. Pero ngayon, isang itlog na lang ang pinagkakasya ko para sa hapunan. At ang mas masakit, ng gabing yon, naalala ko ang mga empleyado kong hindi ko nabayaran. Naalala ko ang mga taong umasa sa company ko. Naalala ko ang mga supplier na pinagkakautangan ko. Naalala ko ang asawa kong umalis. At naisip ko, Bong, saan ka nga ba dinala ng kasakiman mo? Kuya Will, dumating pa sa puntong halos hindi na ako makatulog. Para bang yung nag-hallucinate na. Minsan madaling araw na nakaupo ako sa sahig. May hawak akong lumang blueprint. Tinitingnan ko ang mga drawing ko at parang naririnig ko ang sarili kong boses na nung bata pa ako. Darating ang araw, magiging successful architect ka. Naging successful nga ako pero hindi ko alam na darating din ang araw na ako mismo ang sisira sa lahat ng itinayo ko. Kuya Will, isang araw, pupunta ako sa dating construction office. Sarado na. May nakasabit na papel sa pinto. Nakalagay doon closed. Hinawakan ko ang doorknob. Di ko mabuksan. Doon ako tuluyang napaupo sa harap ng opisina. Hindi ako umiyak dahil nawalan ako ng kampanya. Umiyak ako dahil naalala ko mga taong sabay-sabay kong pinangakuan noon. Sabi ko noon, habang nandito ako may trabaho kayo pero hindi ko natupad. At sa unang pagkakataon nahawakan ko ang katotohanan. Walang treasure na dumating, Kuya Will. Walang ginto, walang hundreds of millions. Alam mo ang dumating? Utang.
pagkalugi, pagkawasak ng pamilya, at isang taong halos hindi na makilala ang sarili niya. Kuya Willie, minsan pala hindi pera ang pinakamalaking kayamanan. Hindi rin gold, hindi treasure, hindi property, hindi company, kundi ang tiwala ng mga taong nagmahal sa'yo. Ngayon nagsisimula akong bumangon. Hindi ko alam kung maibabalik ko pa ba ang dati kong buhay. Hindi ko alam kung babalik pa ang asawa ko. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ng mga taong nasaktan ko. Pero isang bagay ang natutunan ko, Kuya Will. Hindi masamang mangarap ng yaman. Ang masama, kapag ang yaman na ang naging dahilan para mawala sa iyo ang mga taong tunay na mahalaga. Kung makakapagsimula ulit ako, hindi ko nahahabulin ang milyon-milyong halaga ng treasure. Gusto ko lang muling makahanap ng isang bagay na mas mahalaga kaysa ginto. Ang sarili kong kapayapaan at sana kung may nakikinig man na katulad ko ngayon. Isang taong sobrang naghahangad umangat. Matuto siyang huminto sandali, tumingin sa paligid, makinig sa mga taong nagmamahal sa kanya dahil baka ang payo ng ayaw mong pakinggan ngayon. Yun pala ang huling babala bago tuluyang gumuho ang buhay mo. Baka habang hinahabol mo ang kayamanan, naiwan mo na pala ang mga taong siyang tunay mong kayamanan. Hanggang dito na lang, Kuya Will. Lubos na gumagalang. Bubong ng nabunturan, Davao de Oro. Minsan madarama mo, kaibigan,